ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Lunes. It's Monday, start of the week. At syempre, pag Lunes, dito po sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ano nga ba yung ginagawa natin? Syempre, Kantahang Katoliko. Ako po si Karen at kasama ko ngayon ang ating mga, marami tayo at exciting ang episode natin. At magandang tanghali sa ating tagapakinig. Si Satch po ito ang kasama ninyo tuwing Monday Kantahan. Kumusta po kayo? At nandito po ngayon at pakikikanta. Ito po si Doc Chester. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Manggugulo. At nagbabalik din po ang inyong DJ na Father pa, no? DJ Father Joel. Galing-galing lang po sa Baguio, no? Last week wala po ako, no? Ako ay nagliwaliw. Ngayon naman, no? Nagbigay ako ng retreat, no, sa mga seminarista. Okay. Nagliwaliw daw eh. Pagkatapos naming explain kung ano yung retreat na hindi ka naman talaga magpapahinga. Ang retreat ay isang pagtatrabaho ng buong buo. Siyempre. Tapos sasabihin mo nagliwaliw. Hindi sasabihin kasama na yun. Sinungaling kami. Doon sa vacation, no, merong yung vocation, meron din vacation, no? Kasama 'yun, no? Yung mga seminaries, no, pagkatapos kung binigyan ng retreat, no, para mag-relax, mag-unwind, no, kami nag-food trip. Oo nga, nakita ko nga yung pictures. Meron ba? Sila yung nagpo-post. Talaga? Ba't ako hindi ko nakita? Kitang-kita po. Kita-kita ng sampay ng social media. Kasi Chess and Satch, baka talagang hindi nila pinifriend yung retreat director para hindi makita kung ano yung kalokohan. Kaya pala tahimik sila, no? Kaya nagtataka ako, ang bait-bait nila, no? Yung pala nagpe-Facebook. Pati yung nasa kabilang retreat house, kita ko yung pinaggagawa eh. Yung mga sina J. Car yun, nasa kabila, nasa Betania. Kaya kung gusto nyo po ng pasalubong, no, puntahan nyo lang ako. Siyempre, hindi ko naman mabibigay kung hindi ko kayo kakilala. Tara. Punta na tayo ng cathedral mamaya. Meron pa naman doon, no? Nagdala ako ng Igorot at saka... Oo nga. Ano yung sundot ko lang. Kayo, nako, yung ating mga pinag-uusapan, aabot na naman sa pagkain yan. Okay. No? Katoliko dapat tayo. Huwag kang mag-alala, gagawa tayo ng isang araw para dyan. Pero, yung ating pag-uusapan ngayon, pagkain din. Food for the soul. Dahil musika. Musika, of course. The music is the food for the soul. Sino ba yung nagsabi? At sabi naman nito ni Pope Francis, di ba? Kinote ni Pope Francis yung singing is good for one's soul. Sabi daw ito ni sino ba? San Agustin. Sabi din ni San Agustin, he who sings well, sabi niya, praise twice. Sabi niya. At yung, eto laging sinasabi ni Pope Francis, although yung tiningnan natin na article, di ba, ano yan Christmas Eve, New Year's Eve. Medyo bagong article. Pero lagi niyang sinasabi ito, simula pa lang ng kanyang pagkasanto papa, di ba, yung Kristiyano daw, laging masaya. Yes. Pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi ka umiiyak. Kasi sabi din niya, kung di ka daw marunong umiyak, ay parang hindi ka Kristiyano. Oo. So, ito, ano yung sinasabi po niya, yung Christian life daw is not a sad path, but a joyous one that is done singing and walking. So yun yung dalawang spirituality na dapat natin buhayin, no? Walking, ibig sabihin, yung hindi lang tayo nakatago, no? Yung lumalayo tayo sa mga tao, no? Lalong-lalo na doon sa mga nangangailangan. Walking means, no, going out, sabi nga niya, doon sa mga periphery, no? Doon sa mga nasa margins, mga nasa sulok-sulok, yung mga nagtatago, no, yung mga nakakulong, no, yung mga nahihirapan, no, dahil hindi sila makalabas dahil first and foremost dahil nahihirapan sila, wala silang pera, they do not have any means, no. Kaya they stay only in one place, no. At singing, ibig sabihin yung active participating in prayers, no.
Kaya nga, napaka-importante ng musika, lalong-lalo na sa pagkanta. At yung nagdadala sa musika, lalong-lalo na sa simbahan, no, sa ating mga celebrations at liturgical mga gatherings and services, ngayong mga koro, di ba? Oh, yes. Yung mga choirs natin. Actually, di ba Among, yung sinabi ni Pope Francis na yan, sinabi niya talaga specifically for choristers Yes. o yung mga koro na bumisita sa Vatican. Oo, kaya nga very timely itong ating kwentuhan ngayon, no, tungkol muna sa mga koro, no. Ano ba yung mga proper attitude dapat or etiquette na yung tamang asal ng koro, dahil dapat mag-umpisa sa kanila, no, yung kagandahang asal, no, yung kabanalan, yung pananampalataya, para ma-lead nila, no, o matulungan nila yung mga tao sa pagdarasal at pagkakanta, di ba? Oo, at may awit para dyan, ha? Kung ano dapat yung Yes. attitude pag umaawit. sa- Pero, tanungin muna natin yung listeners natin. Mhm. Ano ba ang inyong mga paboritong awitin sa simbahan? Kung minsan, kahit Lent na, yung Oo. inaawit mo, may favorite ka talaga na, may Yes. iba, di ba, Pampasko, all year round, din yung inaawit. May isa, sino ba yung nag-request sa atin ng Emmanuel? Sabi ko, Oo. sabi niya, kasi kahit anong oras daw, gusto niyang inaawit. Okay, sige. Yes. No? So, Sach, tatanungin natin yung listeners natin at i-text nila yung Yeah. kanilang mga Favorite songs. favorite songs. At pag inaawit nila, paano ba nila ito awitin? With feelings ba? O pa-sipol-sipol lang? Paano nga ba? Yan, sige, text po ninyo ang inyong mga saloobin sa mga sumusunod. Saloobin. Saloobin talaga. Saloob. Sa mga sumusunod numbers pong ito, sa ating pong mga smart subscribers, 0918-351-8282. 0918-351-8282. Sa ating mga Globe subscribers naman, 0917-363-3738. 0917-363-3738. Sa ating mga Sun subscribers naman, 0923-231-4124. 0923-231-4124. At bago tayo magpatuloy, narito muna ang Sampatastas. Adventure by Ann Curtis. Puno ng adventures ang buhay ko. Offbeat rolls doon, extreme sports dito. Kaya I need more energy to be in action. I cannot get sick, so I take Enervon. Living my dreams, yan tayo eh. Every day is a new challenge kasi. Basta lagi tayo nag-Enervon, our adventures for sure will go on and on. Wanna know more about my happy story? Go to the Enervon Facebook page and see all its glory. Take with proper diet and exercise. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-Enervon everyday so you can make happy happen. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Kanina Among Joel, sabi ko, 'di ba may awit para sa ano ba yung tamang disposition or the right attitude Yes, no? for singing? Oo, so yan yung ating pag-uusapan, no? Pwede rin mag-text yung mga listeners natin. Ano ba sa tingin nila dapat yung proper attitude ng mga nagkokoro? Sometimes, no, minsan yan yung nakakaligtaan kasi, no? Hindi na pinapansin ng mga tao, no? Basta't nagkakanta lang sila, no? Pero merong parang parang good manners and right conduct din, no? Pagdating sa Siyempre. pagkakanta, no? Well, yung proper disposition dapat na in disposition, no, character, attitude ng isang koro ay dapat prepared siya, Yes. no? Yan yung unang-una, no? Siyempre dapat. Oo, 'di ba? Ano ba yung difference daw ng practice sa rehearsal, no? Yung practice ay ginagawa mo, no, ng personal na mag-isa ka, no? Pag-aaralan mo yung pyesa, no? Papakinggan mo kung meron siyang instrumental, no? Ikaw mag-isa, no? Pagkatapos mong nakisama sa koro, no? Uuwi ka, no? Ay yung mga iba ngayon kasi nagre-record na tapos pinapractice nila sa bahay. Yun yung practice. But the rehearsal is practicing with the choir. Yun, no? Kaya nga yung teacher namin sa music dito sa seminaryo, si Sir Limpin, sabi niya ganon, no? Practice before going to the rehearsal, sabi niya. Do not practice in the rehearsal, sabi niya, no? Dapat alam mo na yung part mo,
no, pag kayo ay nagre-rehearsal. Kasi kung magpa-practice ka dun sa mismong rehearsal, mas tumatagal yung pagpa-practice nyo, no? Tumatagal yung oras. Kasi you have to No? correct each other pag Yes. dapat wala nang correcting yung Oo. ano na yun pag abot sa rehearsal, Mm-mm. putting together everything na lang yun. Yes, no? Mm. At kasama din nung for preparing is dapat maaga kang dumarating doon sa practice nyo. Pag sinabing alauna, no? Dapat hindi lang 1 o'clock, dapat mas mga maaga 15 minutes, no, before nung ano. Iba pa nga 30 minutes eh. Oo, 'di ba? So anong gagawin doon? So kasama doon sa preparation 'yon. Yung alam mo, no, sineset mo na sa isip mo na ikaw ay dapat nakahanda, no, nakabukas, makikinig, no? Ganyan dapat yung attitude sa pagpre-prepare coming before the appointed time, no? Mhm. At kailangan din, no, na yun nga, nakikinig na mabuti, no? Doon sa kung ano man sasabihin nung choir master, no? Ay, speaking of Mhm. which, yan, choir Yes. master. Ilan ba yung mga choir master? Dapat hindi rin masyadong mataray, di ba? Na pag na-late yung mga choir, wag naman dapat papagalitan. Halos sasabunutan No? na nga eh. Oo. Wag naman pagbibwisitan. Di ba? Ano yan eh, may isang awit kung saan yan yung sinasalamin. Of course, hindi naman sinasabi nung awit na wag magagalit. Wala Oo. namang ganon. Mm. Pero pakinggan natin to. Ito dapat yung proper disposition. How shall I sing to God when life is filled with gladness, loving and mirth, wonder and worth? I'll sing through my heart, thankfully receiving, joyful in believing. This is my song, I'll sing it with love. How shall I sing to God when life is filled with bleakness, empty and chill, breaking my will? I'll sing through my pain, angrily or aching, crying or complaining. This is my song, I'll sing it with love. How shall I sing to God and tell my Savior's story? Passover bread, life from the dead. I'll sing with my life, witnessing and giving, risking and forgiving. This is my song, I'll sing it with love. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko. Among yun. What can you Oo. say? How should we sing daw? Paano ba 'yon? We'll sing it with love. Oo. Kahit malungkot ka, kahit, di ba? Para Hindi tayong, yung nagkakantang gigil, no? Pagdating Hindi. doon, nanggigigil, no? Hindi. Pati din yung nagtuturo, nanggigigil. So, lahat sila gigil na Basta- gigil. kasi, pag love kasi, di ba? Oo. Sing it with love. Ibig sabihin, sino ba yung mahal mo ba? Sino ba yung kausap ko? Ay, isang Oo. seminarista. Yeah.
sabi niya kung minsan tinatamad daw siyang mag-aral. Hindi Mm-mm. Ako naman, higit naman yung tanda ko sa kanya, di ba? May Oo. karapatan akong Mm-mm. mag-sermon. Sabi ko, ano ka? Magiging pari ka? I-offer mo sa Panginoon? Mediocrity? Patugot ka. Kasi alam Ganun mo din yung yun, awit. alam mo yung bunga, alam mo yung espiritu daw, 'di ba, doon sa bunga, no? Kaya nga kung it is a spirit of love, ay lilitaw, no, doon sa anong bang lalabas sa iyo, no? Yung pag-uri ng pagkakanta, no? Maririnig at maririnig mo 'yon. Pero kung nasa parang pangit na pinagmulan, no? Yung parang pangit na pinag-ugatan, 'di ba? Yung bunga din niya ay magiging pangit din, no? Kaya nga ito, we have to prepare, no? Parang nagtatanim ka no? Pag ikaw ay nag-train ng choir, no? Kumbaga gagambulan me yung gabon, ne? Yan yung kasama dun sa preparation, no? Kaya nga before we sing, parang yung boses din natin gagambulan. Wow. We need to do some warm-ups. Yan yung reason bakit kailangan ng choir na dumating ng maaga, no? Meron nga akong isang pinagmimisan na simbahan, no? Minsan maaga akong dumarating. Yung mga choir sila yung late na dumarating. Nandun na ako 10 minutes before the time. Pagkatapos 1 minute before ng ng misa, doon pa lang sila dumarating. Kung minsan nga yun na yung time na dapat magumpisa na kami, wala pa rin sila. So ako yung magi-start, no? So i-intone ko, no? Bale na pari. Yung mga tao naman biglang kakanta. Siyempre. Habang nagpo-procession na ako, nandun na ako sa gitna ng simbahan. Aba, biglang merong maririnig kang instrumental na Ting ting ting. nagpiapiano. Pagkatapos nandun na pala yung choir, mabibigla ka. Na yung Na late Uy. sila kasi daw, no, nasanay daw sila dun sa parish priest nila panay late. Yan yung kaya late na rin daw sila, no? Eto yan. Ano pa yung parish priest mo o yung head ng lectors o head ng koro. Basta't ikaw, on your own, be there on time. Yeah. Ano yan nakakahawa. Pag, di ba, pansin natin yan, di ba, sa mga parokya, pag may isang grupo na very prompt, maayos yung pagtatrabaho, nakakahawa yun. Susunod lahat, aayos lahat. Pero isang grupo na tatamad-tamad, isang grupo na in Kapampangan, sa Bororo, Sa Bororo. Sa Baroro. Itang, among, gagyang na mo. Okay. So palipit. Tangsaktuyang milabas. Kabod nga mo lalabas, Yeah. bala mo, just so milabas. Makahawa mo naman ito. So we really need to prepare, di ba? Yes. So kahit ano naman, lalo na sa choir, di ba? Pag umagang-umaga, magkakanta ka, no? Hindi ka pa nakakapag vocalize, agad kang magkakanta, baka masintonado ka, no? piyok yan. Oo, kaya nga pagkagising mo, dapat nagvo-vocalize ka na. Bale na pa. Mong, meron pong isang funny moment. I was about to attend the novena of the Our Mother of Perpetual Help from one of our parish dito. Umagang-umaga 'yon. 'Di ba? Syempre unang kakanta natin yung You Late Mother. Yung nag-entone nun, yung talaga ready na ako magnovena. Alam mo yung pagkakanta, Abe! Abe! Oo. Huwag mo nang gayahin. Baka tayong lahat mahawa niyan. May misa pa si Among mamaya. Parang kambing lang, no? Nagkakanta. Hindi, yan? Yun nga, yung sabi ng awit, you sing it with love. Hindi pwedeng. So, paano ka magvo-vocalize, no? With love. Oo nga, pag nasa bahay ka, paano ka magvo-vocalize? Ano magandang gawin mo para mag-vocalize ka, no? Para pagdating mo na simbahan, ready ka na. You sing in the banyo. Sing the banyo. Actually, una dyan, mag-good morning ka muna sa sarili mo. Speaking voice muna, di ba? Yes. Alam naman paggising mo, hindi naman pwedeng... Meron pa yung ubo-ubo ng konti. Yung ganito. Pag ubo mo, ganun kababa. Mataas yung pitch na. Ang ganon. Para i-relax yung dala mo. Kasi syempre, pagising, di ba, kailangan sanayin. Warming up.
warming up, no? Hindi kasama yung pagwa-warm up diyan, yung papagalitan yung mga bata, no? Hoy, gising na kayo! Umaga na! Magsisimba na tayo! Di ba? Ay, kayo talaga, So, nawa-warm no? up na no yung... hindi kasama yung... Kasi, nasisira pa yung boses mo dahil pag sumisigaw ka, that is not the proper way of warming up, no? Maybe sing a song, no? Do, re, mi, ganun. Oo, mag-isa ka lang, gano'n, no? Para to build the confidence din, no? At kasama din pag nagpa-practice daw, no? Kailangan din yung mga choir members ay magdala ng materials, no? Like pencils, no? Paper, no? Notebook, just in case na kailangan nilang merong isulat, no? I-note, no? Yung mga iba, no, na nakikipag-practice minsan inire-record nga nila, no? Kung ano yung voicing, no? Maganda 'yon, no? Kaya naman merong cellphone, merong note doon nila mismong pwede, yes. Kinakabit yung mga notes ng choir master or ng choir director. So kasama 'yon doon sa preparation. No? Wala naman talagang konti lang naman yung mga genius na makakatanda talaga ng ano. At maganda rin 'yon na meron kang babalik-balikan, no? Meron kang notes, no? Para pag nire-review ka, no? Agad kang na-update, naaalala mo kung ano yung kailangan mong malaman, no? So we need to prepare, no, before we go to practice. Ganyan din naman pag nagsisimba, 'di ba? You're Kailangan ka rin naman maging prepared, no? Spiritually. Oo. May Eucharistic fasting. Yes, so kailangan 'yon, no? Pati naman siyempre kailangan mo pong maligo, kailangan mo magbihis ng Oo. mabuti, Siyempre, alam nga naman, mukha kang nakapajama pagpasok ng simbahan. Yes. Mahiya ka naman. dahil makikipag-meet ka sa Panginoon, no? If you really love God, no, you need to prepare yourself, no? So ito po yung unang disposition dapat ng choir. Always prepared, no? Before the practice, we need to prepare ourselves. Even before we go to service, no, yung pong pagkakanta, kailangan we go before the time, no? Wag yung tayong hinihintay ng pare. Mas maganda na tayong maghintay sa pare, no? Kaysa doon sa tayong hinihintay ng pare, no? Kasi the mass could continue without us. Pero yung misa ay hindi Without the priest. cannot At saka, respeto yun. Basic yun. Ay, hindi ka pupunta sa meeting with the president ng 5 minutes late. Yes. Hindi ka makikipagkita sa mayor ng Oo. 5 minutes late. Sa Diyos, siya yung paghihintayin mo. Hindi Oo. naman si Among lang yung nandun, ha? Yes, no? Kaya nga yung joke, 'di ba? Mga tao panay nila sinasabi to pag na-late yung pare. Father, na-late po kayo, no? Bakit? Nagumpisa na ba yung misa? Sino nagmi-misa? Kayo ba ng misa? Kayo na nag-start ng misa? Joke nga ng pari yan. Oo, pero kasalanan pa rin ng pare, no? Pero pare, sisisihin pa rin yung traffic, no? Sisisihin pa rin yung ibang bagay, no? May mga may mga May kakilala ko dahilan yan. talaga. Yung mga ganon, no? Pero, well, we need to prepare. So, ito po, pakinggan natin itong song na ito para po sa ating mga choir, no? Na they need to sing properly because it is our way of praising the Lord. Para po sa inyo ang Shout for joy to God, all you on earth. Give glory to His name. Say to God, great are your deeds on earth. We praise your
nagbabalik ako. Natatawa ko. Nagbabalik po ang kwentuhang Katoliko dahil let your praises be heard. Dapat masaya, no? Ang choir na nagkakanta. Kaya lang, hindi naman kayo nagkantahan eh. Oo. Nagsayawan. 'Di ba? Maganda kasi yung kanta nakaka-induct, no? Pero it is not a liturgical song. It is a religious song dahil napakahirap kantahin, hindi makakasabay yung mga tao, no? Kung kaya ng mga choir, pwedeng kantahin doon sa recessional, but hindi siya ganun na pwedeng liturgical dahil hindi nga makakapag-participate at yung saka mga tao. yung mismong tono. Kita nyo, nandito lang tayo, nagsayawan kayo tatlo. Diba? Paano pa kung crowd? Nakakahawa yan ha. Isang iindak lahat. Yeah. No, pero yung kasi kaya napili ko yung song na yon, no? Kasi itong group na ito, yung Hangad, 'di ba? Yung Bukas Palad, no? Napakaganda nung samahan nila. Ay, oo. Bilang choir dahil alam nila, no? Meron silang rules, meron silang regulations, meron silang etiquette, no? Oo, among. At yung kantang yon napakahirap, no? Kung hindi mo talaga pinractice ng mabuti kung papakinggan mong may ulit, discipline no? kasi yung group in the first place. Una, no, yung grupong yan by invitation. Yeah. Hindi kahit sino pwede. Kasi, syempre, kahit sabihin mo ng discriminating, pero hindi kasi nila full-time na trabaho yan. Yes. Para sideline lang. Sideline. Kasi it's a apostolate. ministry. Yeah. Apostolate. Yeah. Hindi, it's not Pagtulong. even, nakikita kasi natin sila kung minsan may concert. Actually, yung mga concerts nilang yon hindi yun yung main objective nila. Nagko-concert sila sometimes to raise funds. Yeah. Kung may tutulungan silang mga parokya, Oo. 'di ba? Dito sa atin, alam ko si Among Garu, sina Among Melo, naiimbita nila kapag may fundraising for their parishes. So malinaw sa kanila yung ginagawa nila, hindi pang showbiz. Kaya Ministry. nga, hindi rin lumalaki yung ulo nila. No? So, yun pa yung kailangan din na disposition ng mga choir, no? Kailangan hindi yung lumalaki yung ulo nila, no? Pagkatapos sasabihin nila, kami yung mga ganitong choir, ganito yung pangalan namin, no? Mamimiss kami ng mga tao, no? Kami yung number 1 choir sa buong Pampanga, gano'n, no? Ikaw, Karen, no? Siguro kakilala mo yung mga Bukas Palad, no? Siguro hindi naman ganyan yung attitude nila, 'di ba? Hindi. Kasi Among, lalo na hindi din sila competitive in a sense, no? Yung walang showbiz mentality. Ibig sabihin, kung may bagong member, hindi na i-insecure yung mga older members na, ay, mas magaling yan sa akin. Anya kailangan magpasikat ko o magpakitang gilas. I-mentor pa nila yon. Tapos may mga graduate sila. Graduate, ibig sabihin, yung mga members na hindi na masyadong active, either nagtrabaho sa abroad or nag-asawa or ano, pero bumabalik yung mga members na yan to lend their support. Especially pag may events, kunwari, ay naku, makikita mo kahit CEO, siya yung nag-aayos ng mga pyesa, siya yung tutulong at tutulong. Naglilinis, walang problema. Kita mo sila yung mga propsmen, nagbibit-bit ng mga keyboards, ng mga instrumento, nag-aayos ng mga costume. Walang issue sa kanila yon, walang prima donna. So more than openness, yung nakabukas, no, yung humility dapat nandun. Of course. Learning to let go. Pag panahon mo na you have done your part, you gave your best, no, you have done everything, no, kamukha nung doon sa parable ni Jesus na the useless servant, sasabihin niya, I am just a useless servant, sasabihin niya, no, sa master, no, na biglang maglalaho na lang siya. Hindi niya sinasabi na, ako yung ganito, no, ito yung pangalan ko, people know me, people remember me, no, hindi makakapag-move on yung mga tao na wala ako, no. Lahat tayo na nagsaserve sa simbahan ay dispensable, no? Tayo ay darating ang panahon na mawawala, 'di ba? At kailangan mag-move on tayo because ano bang pinakamahalaga, no? We are doing all of this for the greater glory of God, for the service of the church and the greater glory of God, no? Kaya nga nagpa-practice ka na mahusay, no? Nagsasakripisyo ka, dumadating ka ng maaga sa practices, no? Hindi ito para sa iyo, hindi lang para makilala kayo ng mga tao, pero ito'y ginagawa para sa ikaliligaya, no, ng kagustuhan ng Diyos at ikaliligaya ng kanyang simbahan ng Santa Iglesia.
Okay? No? At ang kailangan din po, no, sa pinag-usapan natin ay we come before the appointed time sa practice. Paano naman pag sa rehearsal na, pag sama-sama? Ano ba yung kailangan gawin doon? Ano bang mo, Satch? Ayun, syempre, ang choir, di ba, ang pinoform natin dyan ay teamwork. Yes. Ito sa group activities. So, paano tayo magkakaroon ng good teamwork? Mm-hmm. Syempre, una, attend regularly. No? Be committed. Oo. No, wag mong presume na ay alam ko na 'yan. No, may mga iba kasi na narig ko na 'yan, okay na, no. Magpa-practice na lang ako doon sa mismong misa. Ganun yung attitude nila. Oo, no. Kailangan yung commitment nandiyan pa rin. No? Sabi nga ni Father Mangusad nung nagbigay siya ng seminar sa amin, he congratulated the choir. Sabi niya, congratulations sa inyo. Kasi sa lahat ng ministry sa simbahan, ang pinakamahirap ay yung pagkakanta. The music ministry, Tama. sabi niya. Definitely. No? Kasi ito ay nangangailangan ng oras before the celebration, no? During the celebration, and after the celebration, you prepare for the next celebration again. No? Right. Yung mga lekom, Pagkabasa. Okay? yung mga iba nga 5 minutes lang babasahin Ay, hindi okay rin na, pwede lalabas yun. na. Ganon, 'di ba? Yung mga EMDC magsusuot lang ng kanilang baro, Tsaka ano, diba? amo, Hindi man magdadasal, upo na lang doon, maghihintay na lang may special dynamics kasi yung koro. Yun nga supposedly performance mode ka. Ibig sabihin ng Yes. performance mode, yun, proper voicing, everything. Yun lahat ng ginagawa mo kung magko-concert, gagawin mo. Pero hindi ka dapat feeling celebrity. Kasi Oo. hindi naman ikaw yung sentro. Tama 'yon. Natin sinasabi, tita, a choir should have that we call solitary discipline. Baka yung mga musicians, ganun din. Oo. So, pag rehearsal, dapat hindi nila sinasayang yung oras ng rehearsal, no? Commitment, no? Kailangan nandun. Pero yung mga iba sasabihin nila, no, meron kasi akong trabaho, yung parang yung service sa simbahan ay parang sideline lang. Wala naman masama doon, pero kumbaga, kung kailangan malaman din nung nagso-serve kung talagang maibibigay din niya yung buong sarili niya, yung buong oras niya, no, sa simbahan. At kung sa tingin niya na mas importante na siya ay mag-focus sa kanyang trabaho, sa buhay pamilya, well, that is fine and good. Wala naman problema yun naman sa simbahan, 'di ba? Pero kung talagang may time siya at may dedicate niya yung time na yon, well, he can and he should, no, or she should commit her time to Of course. church. Yes, no? yes. And then learn the adequate songs, no? Kailangan yung kanta, alam nila, May no? adequate preparation. Oo. Ayun. Oo, hindi nga pwede yung Kung ano soso lang. palipit-pin mangyari to. No? At kailangan din na i-inform, no? I-notify. Kung hindi makakapag-attend, Oo, no? Hindi yung sasabihin na ganitong oras, no? Sabado, alauna, wala. tapos ina-expect ka, hindi ka darating, 'di ba? Oo. Ah, Ano din yun? Respeto. Oo. Dahil Kailangan. yung mga kasama mo, nagsakripisyo ng oras, pagkatapos yung choir master mo, no, nandun din, tapos ikaw parang walang kwenta din, walang kwenta lang sa iyo, no? Parang yung makikipag-date ka, no? Sinabi sa'yo, darating siya sa ganitong oras, pagkatapos hindi mo siniputan. Di ba napakasakit din? Inindian, no? Yes, and especially kapag yung voice mo vital doon sa mismong kanta na Oo nga, kakantahin tama. ninyo. Kung ikaw yung soloista, Oo. tapos wala ka. But Ano, every chorister naman is vital eh. Oo, lahat hindi, sila. kaya lang yung ibig nga sabihin ni Chester, kunyari, kung minsan, di ba, Kung magsosolo ka, magsosolo ganun. ka, Yes. wala ka. Or, dapat, 4 yung boses, 2 lang kayo na bass. Mm-mm. Isa lang yung nandun, mahina pa, o patay. Ano yung kalalabasan Mm-mm. nun? Oh, tama 'yon, no? Kaya nga sana wag mag-Indian, no? Bawal ang Indian. Bawal ang mga Indian. Anyway, kanina sinasabi ni Chester yung soloista at yung choir, no? Our next song po, ang title is Mabuti ang Panginoon. Actually, I think this is a psalm, isang salmo. Maririnig po natin na sagutan, no, ng Yan. soloista, ng kantor at ng choir, no? So, kailangan yung dalawa, merong nagsosolo, merong nagko-chorus, no? Ito yung dynamics sila. So, pakinggan po natin ang Mabuti ang Panginoon.
ating tapat kailanman. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Ang Diyos natin papurihan, paglingkuran nating kusa. Lumapit sa kanyang harap at umawit ng may tuwa. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Mabuti ang Panginoon, sa ating tapat kailanman. Tayo sa Kanya'y mag-alay, na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang Kanyang ngalan, siya'y ating pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Mabuti ang Panginoon, sa ating tapat kailanman. Mabuti ang Panginoon, sa ating tapat Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko. Ang dami natin text messages. Itong isa, sabi niya, magandang tanghali po. Metong po, pansin ko, King Misa, isto ka nung pag nagbigay ng final blessing, naguunahan na po yung mga tao na lumabas. At hindi na po hinihintay matapos ang closing hymn. Salamat po. Well, yung recessional song, kaya nga tinawag na recessional song ay para sila ay mag-exit, no? Parang accompaniment lang 'yon sa pag-exit. But yung may dadagdag natin, no, in the devotion of the mass is after the mass has ended, ito yung nakakalimutan ng mga tao, they should pray for the priest that has said the mass, no? So, yun dapat siguro yung ibig niya sabihin, no, hindi yung naguunahan, no, pagkatapos ng misa. Sana the people should include us. Isama kami mga pare, no. Makikita mo naman yung pare na mag-e-exit siya, no, hahalik doon sa altar, no, magje-genuflect sa tabernacle at kailangan while you see the priest, pag nakikita mo siya, panalangin mo naman yung parang yon, no. Pray for that priest. Ano bang sa tingin mo, no, na kailangan ng paring yon, no? Offer some prayers for that priest. At sa tingin ko din, yun din talagang kailangan namin mga pare, no?
para tumino kami. Joke lang ba? Teka. Masisensor na tayo niyan. Saka di ba, Among, pagka patapos na ang misa, di naman agad-agad din exit yung pare di ba? Oo. Reference pa sa altar. Oo. Tapos magja-genuflect Yeah. sa tabernacle Mm-mm. before going to the Oo. sacristy doors. Meron din tayong ganyan sa katedral, no? Yung hindi pa ako tapos na the mass has been offered. Let us go in peace, no? Habang sinasabi ko pala na ganyan, agad lumalakad na siyang gano'n, no? Gusto ko nga paswitan eh. Sabi ko, the mass has been offered. Nakita ko na tumatayo na. Psst! Sasabi ko sana ganyan. No, di pa tapos. Sasabi ko sa akin. Taray ng pahari. Pero hintayin natin na matapos yung misa. Ito, may si Harvin. Mhm. Ay, pabati daw kay Lola Arsenia Medina na Yes. laging nakikinig sa atin. Okay. At welcome back daw po Among Joel. At Oo. hello na rin kay Sach at kay Chester. Mhm. Ito galing kay 2272. Magandang tanghali po. Ang isa sa mga song na nakakapoko po sa aking damdamin ay ang We Remember. Yes. We No? remember how you loved us. Your death. Ayun, spontaneous Ayan. singing, no? May SS sila. Spontaneous singing, no? LSS. SS lang. SS lang, wala Ito yung naman, L. from 0166. Nako, Sach, para sa'yo to. Ang galing mo daw kumanta. Pero sana, sabihin daw mo yung song number at page ng kanta sa song booklet bago mag-start yung kanta sa misa. Minsan po, yan. Mhm. Pwede, naku, parang Oo. magbabatman siya galing sa koro. Okay. Minsan po, sabi niya, tapos na yung song, Tsaka na di pala pa namin nakita. Gusto rin po naming sumabay sa pag-awit. Ayun. Ay, baka naman okay. May cool pa. Oo. Kaya lang, ang hirap nun nung nandun ka sa choir loft. Pero okay na yata yung LCD projector ng cathedral, di ba? Bang sinasabi May- nila yung weekday masses. Ah, Oo. okay. Tapos kami ng imnaryo. Oo. Mhm. Kasi kala ni Sats may antena yung mga tao eh. No? Kilala ko yung nag-text eh. Oo. Ay, ano Hindi, natin yan? yun nga yung gagawin daw ni Among Jean. Gusto niya gumawa nung mga sinaunang parang board, no, sa harapan. Tapos, di ba, may mga numbers na kinakabit doon, no? Ginawa daw niya yun sa San Matias eh. No? Parang meron silang hymnal book. Pagkatapos may nandun yung entrance, offertory, yung communion, yung recessional. So nakakabit yung mga numbers, no? Minsan numbers niya, no, 14, 26, ganyan. Yan napansin daw niya, may mga matatanda panay na tinititigan tapos sinusulat. Yun pala tinataya nila sa loto, no, sa wedding. Iba no? na yun. Minsan pa parang nanguteho talaga no, minsan yata nanalo eh. No, kaya Ayaw nga nga. binigyan daw ng Balato si Among Jim. Balato si Among. Sus Mariosep. No? Pagtataka ng mga tao, ano kaya ito? Ha? Baka mananalo ako sa wedding mamaya. Pompiang 8. Oy, oy, oy. Oy, tayado lang Tama na, ka. tama na. Oo. Sana naman kayo aabot. Ayan, may tanong, bakit daw tayo hindi kumanta ngayon? Hinihintay pa man din daw nila yung mga live singing. Ay, kasi po, paano nga ba? Dahil pang-koro yung discussion Yes. ngayon. Kulang po kami para maging koro. Although, 4 lang kami. Pero, Oo. Kasi diniscuss po ni Ruel yan, 'di ba? Sabi niya such. Yung pong salitang choir, no, ay properly designated daw po sa mga 16 members and more, no? Bakit daw po kailangan 16 yung mga nagkakanta para masabi silang choir? Dahil tig-aapat daw po, no, per section ng boses, no? 4 na soprano, 4 na alto, 4 na tenor at bass. 4 na bass. So, 4 times 4 equals 16. No? Pag less daw na 16, ano yung susunod? Yung mga madrigal na tinatawag ni Ruel. Yun yung tinatawag niyang the less than 16. No? Siguro mga 15, mga 14, ganyan. No? Tapos, pag dalawa lang daw, siyempre, duet. duet. Pag tatlo, Trio. trio. Pag apat, Quartet. quartet. Pag 5, quintet. Pag 6, di mo alam? Tama na, tama na, Di ba tama na. sextet? Yung inyong mga Pag 7, seventet. oras na, huy. Kayo, Puro Diyos ko. Puro tet. Bakit ba ako yung Pag feeling isa lola lang, ako dito? ano siya? Hindi, matet.
Sige, push natin yun. At sa ating mga listeners, akala po ng tatlong kasama ko dito, hindi kami live. Kaya kung ano-ano yung... Hindi, Ay, nako. kala po kasi namin pag kami nagkakanta, walang nagte-text. Kala namin walang nakikinig, no? Ang dami Kaya na nga, sinubukan naman namin Ang daming magmuka ng texters. kumanta. Aba, ngayon may nagre-request na magkanta. Anyway. Ayan no? talaga tayo, oo. Kasama po sa programming natin, no? Ano ba yung proper attitude ng choir muna? Siyempre, Opo. no? Kailangan natin pag-usapan ito dahil ito yung kadalasan na nakakalimutan. At yung proper attitude po sa koro kapag sila'y nasa simbahan na. Hindi po katulad ng ginagawa namin ditong naghahalak-hakan. Oo, bawal. Bawal. No? So itutuloy natin ang ating Aha. kwentuhan, no? Hindi pa tayo tapos, nandun pa lang tayo sa practicing and rehearsing, no? Wala pa tayo sa suot, wala pa tayo sa tips, no? May mga tips ng pagkakanta, no? Kailangan. Oo, at Oy, saka yung oo. dun sa manners dapat, no? Naku, babatiin natin yung ating listeners. Si PJ. Oo, siyempre. No? Si Ma'am Kuring na nagpadala na naman ng masarap na Oo. merienda. Yung Mhm. from Mama Mi. Mi Bake Shop. Yes, no? Ganyan din yung mga ating listeners sa Minalin, no? Nakikinig din sila. Sa Mexico, no? Nakikinig din. Yung mga nagluluto po, no? Sa Cafe Rustico, no? Hindi pa sabi natin nila, napupuntahan para Oo. makikain. nabanggit nila na gumaganda na daw ng gumaganda ang ating ang ating kwentuhan. Siyempre, inspired tayo sa kanila. Sa Minalin nga, nabanggit nila sa akin na napakaklaro daw ng ating reception Wow. ngayon. No? Nag-improve talaga, sabi nila. Ay, patuloy pa pong mag-i-improve yan. Oo. So, May- panalangin po natin. Ito ang ating Archdiocesan Radio. No? At para lalong mag-improve, no, wag nating kalimutan na uminom ng Enervon. No? Yan yung natin eh. Kayo talaga. Yan yung sponsor natin ngayon, no? Kaya nga such, no? Kung kunin mo na yung isang bote mamaya, no? Tunggain mo na yung Enervon. Oh, para kaya. Wag na, magiging hyper tong si Sach, mahirap kontrolin to. Oo. Mga patalon-talon. Kanina nga lang, kayong tatlo nagsasayawan na. Wala pang vitamins yan. Naku! Among Jean, nananula po kayo niyo. Anyway, no? Kahit masarap yung kwentuhan, Umabot na naman po tayo sa oras ng ating pagtatapos. Pero sa araw na ito lang naman, babalik po ang Kwentuhang Katoliko bukas. At kasama na natin si Among Jean bukas. Ngayon po, kailangan muna nating isara ang ating episode sa pamamagitan ng isang dasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa ipinagkaloob mong pagkakataong magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hingil sa aming pananampalatayang Katoliko. Pasbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuan o kung saan man sila naroroon ngayon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin po sa inyong pananatili sa aming mga puso. Gawaron mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama mo po sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo na naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Kaawaan mo kami. sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa pagkwentuhan. Ito po si Sach, ang kasama niyo tuwing Monday kantahan. At ito po si Doc Chester po, pansamantalang nagpapaalam. At ito pa rin po ang inyong paboritong DJ na Father Pa, DJ Father Joel. Nagpapaalam po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ako po si Karen, nagpapaalam at nagpapasalamat sa araw na ito. Langit at lupa siya'y papurihan,
ating pagdiwang pag-ibig.